What ay isang nakakalungkot na pangyayari na makikita natin kung ano yung ating normalize, no? Kaya hindi na ako magtataka kung bakit walang asenso ang Pilipinas. Okay? Walang asenso yung Pilipinas as a Catholic country. Walang asenso yung Pilipinas as a country. Kasi we normalize or we condone certain things. Diba? Diba yung sasabihin na Sabi ni Jenny, padadala niya, biyernes na hapon. we condone certain things. Siguro wala pang sweldo. We condone certain things. We condone things na sasabihin is may justification. And sa akin kasi, pag nagsalita ka ng gano'n, sasabihin nyo, nagmamalinis. If someone tries to say something about or try to object or oppose that, sasabihin nyo, nagmamalinis. So, wag na kayong mag-expect na may asenso yung Pilipinas if we condone such issues and such immoral acts. Kasi dadahilan nyo, matagal nang hiwalay, legally separated naman, ibig sabihin matagal nang hiwalay, hindi na sila nagsasama sa isang bubong, single naman si girl, yun na nga eh. single nga si girl eh. So ba't hindi humanap ng single? Diba? So hindi na ako magtataka bakit walang pag-unlad ng Pilipinas hindi lang yung economic eh. Yung economic kasi pwede mo pang gawing excuse yun. Pero yung morals, especially yung family, which is the basic unit of society, alabo. At yung mga bata ang nagsasuffer, yung social cause sa mga bata ang sinalang-alang, yung hindi na ko consider. So how could we have leaders with moral standard kung ino-normalize natin yung ganyan? Oh yeah, okay siyang public official, matulungin siya sa tao, maayos yung infrastructure sa lugar, yes. Pero kagaya nung sa Batang Quiapo, si Rigor, mabuting pulis, pero hindi mabuting asawa. In bold letters yun, hindi siya mabuting asawa, pero mabuti siyang pulis. So as a human being, ano siya? Then i-justify nyo, nobody's perfect. Yeah? If we keep on normalizing that na nobody's perfect, ibig sabihin nobody's perfect, pero dapat hindi natin ino-oppose natin yung mga maling ganun, para kahit papano magkaroon tayo ng konting pag-unlad. And as a Catholic country, yan yun. Katoliko at Kristiyano pa man din kayo, tapos nino-normalize yung ganun. How could we have leaders if may ganun tayo? Diba? If we normalize setups like that, kasi given na sa society ngayon. Kaya so yun na ngayon, kung single si girl, maghanap siya ng single. Kasi meron namang babae na nakahanap ng single na lalaki na mayaman. Diba? Ito, recently lang, si Bea Alonso, mayaman siya, maganda. Pero ang nahanap niya finally is single, binata, at anak ng may-ari ng Pure Gold. Walang sabit. So kung si Bea Alonso nakahanap after ng
Pagkatagal-tagal na maraming breakup, how much more kung kayo, kung marunong kayong mag-antay. Total, mayaman naman kayo, so hindi kayo dapat na i-involve sa issue ng mga ganon. So, yun lang nakakalungkot. Opinion ko lang. How could we have leaders with high moral standards if we condone if we normalize extramarital issues? So, yun lang po.